naniniwala kami na ang Pilipinas ang mismong hinaharap ng mundo. Biglang pinuri ng American television ang Pilipinas. Ito na ang kinabukasan ng mundo. Isang hindi inaasahang phenomenon na umaarangkada sa mga channel ng American TV, mula sa CNN, Fox News, hanggang sa mga sikat na talk show. At bigla, ang buong mundo ay nag-uusap tungkol sa isang maliit na bansa sa Timog Silangang Asya. Hindi ang China, hindi ang Hapon, kundi ang Pilipinas. Isang bansang dating winasak ng digmaan at mga kalamidad, ngayon ay tinatawag na kinabukasan ng mundo. Ano ang nag-udyok sa mga commentator, ekonomista, at maging sa mga host ng palabas sa Amerika na sabay-sabay na purihin ang Pilipinas? Ito ba ay katotohanan o isa lamang panandaliang media trend? Tuklasin natin ang kwentong ito. Isang paglalakbay na puno ng sorpresa kung paano ginagawa ng Pilipinas na lumingon ang buong mundo. Hindi mo ba natanong sa sarili mo kung paanong ang isang maliit na bansa na may higit 110 milyong mamamayan at dumaan sa matitinding pagsubok ng kasaysayan ay makapagpapabago sa tono ng mga dambuhalang media ng Amerika? Simulan natin ang kwento sa mga unang sandali na nagsimulang mapansin ng American television ang Pilipinas. Nagsimula ang lahat isang umaga noong Oktubre 2025 nang ang isang maikling feature sa CNN ay umagaw ng atensyon ng mundo. Ang host ng palabas, na may boses na puno ng kasiglahan, ay nakatayo sa harap ng isang malaking screen na nagpapakita ng Maynila na nagniningning sa mga ilaw. Ang mga modernong kalye, nakahalo ang makasaysayang kagandahan ng Intramuros. Ang Pilipinas, aniya, ay nagiging isang pandaigdigang phenomenon. Isang bansa na ilang dekada pa lang ang nakalipas ay nalulunod pa sa kahirapan, ngayon ay itinuturing na modelo ng sustainable development at inobasyon. Ang pahayag na iyon ay parang batong inihagis sa isang tahimik na lawa na lumikha ng mga ripples na kumalat sa mga forum, social media, at maging sa mga usapan sa mga coffee shop mula New York hanggang Los Angeles. Ngunit, ano ba talaga ang nangyari? Bakit ang Pilipinas, isang bansa na marami sa mga Amerikano, ay alam lang sa pamamagitan ng mga pelikula tungkol sa World War II at mga balita ng mga bagyo, ay biglang naging sentro ng atensyon? Para maunawaan ito, kailangan nating balikan ang ilang taon bago pa man itinanim ang unang binhi ng pagbabago. Ang Pilipinas, na may kamanghamanghang bilis ng pag-unlad ng ekonomiya, ay tahimik na umusbong bilang isang bagong sentro ng teknolohiya at produksyon ng mundo. Ang mga dambuhalang korporasyon tulad ng Apple, Samsung at Intel ay hindi lang nagtayo ng pabrika dito kundi nag-invest din ng malaki sa pananaliksik at pag-unlad. Ngunit hindi lang teknolohiya, pinahanga rin ng Pilipinas ang mundo sa mga pagsulong nito sa renewable energy, edukasyon, at maging sa paraan ng pamamahala nito sa mga pandaigdigang hamon tulad ng climate change. Sa isang sikat na talk show noong gabi, isang ekonomista na nagngangalang Michael Carter, isang profesor sa Harvard University, ang nagulat sa mga manonood nang ipahayag niya, "Kung gusto mong makita ang kinabukasan ng pandaigdigang ekonomiya, tingnan mo ang Pilipinas. Hindi lang sila humahabol, kundi nangunguna na sila sa maraming larangan." Itinuro ni G. Carter ang isang chart na nagpapakita ng bilis ng paglago ng GDP ng Pilipinas na mas mataas pa kaysa sa maraming bansa sa rehiyon. Ngunit ang mas kawili-wili pa ay ang paglalarawan niya sa diwa ng mga Pilipino. Mayroon silang kakaibang kombinasyon, aniya, sa pagitan ng katatagan ng isang bansang dumaan sa matitinding pagsubok at ang pagiging malikhain ng isang bagong henerasyon na handang sumakop sa mundo. Nagsimulang kumalat ang kwento. Sa social media, nagsimulang lumabas ang mga post tungkol sa Pilipinas ng madalas. Isang maikling video sa TikTok mula sa isang turistang Amerikano sa Makati na nagpapakita ng mga mataong kalye, matatayog na gusali, at maging ng masisiglang night market. "Akala ko nasa Singapore o Tokyo ako," sabi ng taong ito. Ngunit hindi, ito ay Pilipinas at ito ay talagang kamangha-mangha. Mabilis na umabot ang video sa milyong views at libu-libong komento mula sa mga user na Amerikano na hindi kailanman naisip na ang Pilipinas ay maaaring maging ganoon kamoderno. Ngunit hindi lang media at social media, nagsimula na ring mapansin ng mga eksperto sa politika. Sa isang panayam sa MSNBC,
isang foreign policy analyst na nagngangalang Sonia Reyes, isang Filipino-American, ang nagbahagi tungkol sa pagbabago ng kanyang bansang pinagmulan. Hindi lang umuunlad ang Pilipinas sa ekonomiya, aniya, kundi nagiging tulay na rin ito ng kultura at politika sa pagitan ng silangan at kanluran. May kakayahan silang makipag-usap sa Amerika, Tsina at Europa nang hindi umaasa sa sinuman. Ang remark na ito ay nagpasimulang tingnan ng mga manonood na Amerikano ang Pilipinas sa isang bagong anggulo, hindi lang bilang isang tourist destination, kundi bilang isang mahalagang player sa pandaigdigang geopolitical chessboard. Ang kwento tungkol sa Pilipinas ay hindi lang huminto sa mga papuri. Ang ilang mga TV show ay nagsimulang maghukay ng mas malalim, inaaral kung bakit nakamit ng Pilipinas ang mga tagumpay na ito. Isang espesyal na feature sa PBS ang naglaan ng 1 oras upang pag-usapan ang sistema ng edukasyon ng Pilipinas. Binigyang diin nila na, hindi tulad ng maraming iba pang bansa, malaki ang investment ng Pilipinas sa edukasyong STEM science, technology, engineering, and mathematics. Ang mga mag-aaral na Pilipino ay patuloy na nakakakuha ng matataas na ranggo sa mga pandaigdigang pagsusulit tulad ng PISA na nalalampasan pa ang ilang developed countries. Kinapanayam namin ang isang guro sa Maynila, sabi ng host ng PBS, at ibinahagi niya na ang mga estudyante rito ay hindi lang nag-aaral para sa pagsusulit kundi hinihikayat silang mag-isip ng malikhain, magtanong, at maghanap ng solusyon sa mga tunay na problema. Hindi lang edukasyon, napansin din ang Pilipinas dahil sa paraan ng pagharap nila sa climate change. Habang ang maraming bansa ay nagde-debate pa rin tungkol sa mga patakaran sa kapaligiran, ang Pilipinas ay tahimik na nagpapatupad ng malalaking renewable energy projects. Ang mga bukid ng wind power sa Ilocos, ang mga solar power plant sa Palawan ay naging simbolo ng pangako ng Pilipinas sa isang luntiang kinabukasan. Tinawag ng isang mamamahayag ng National Geographic sa isang malawakang ibinahaging artikulo ang Pilipinas bilang standard bearer sa paglaban sa climate change sa Asia. Habang nag-uusap pa ang ibang bansa, isinulat niya, ang Pilipinas ay kumikilos. Hindi sila naghihintay ng himala, sila mismo ang lumilikha nito. Ngunit ano ang talagang umagaw ng atensyon ng American television? Marahil ito ang kuwento tungkol sa mga tao. Sa isang interview show sa ABC, isang batang negosyante na Pilipino na nagngangalang Miguel Tan ang nagbahagi ng kanyang paglalakbay. Mula sa isang batang lumaki sa isang mahirap na baryo sa probinsya, nag-aral si Miguel ng programming sa sarili, nagtayo ng isang tech startup at ngayon ay nakikipagtulungan na sa mga malalaking kumpanya sa Silicon Valley. Hindi ko akalain na makakatayo ako rito, sabi ni Miguel. Ngunit sa Pilipinas, tinuruan kaming anuman ang pinanggalingan mo, palagi kang may pagkakataong umangat. Ang kwento ni Miguel, kasama ng libu-libo pang kwento, ay umantig sa puso ng mga manonood na Amerikano. At kaya, mula sa mga maikling feature, mga pagsusuri, hanggang sa mga personal na kwento, nagsimulang dominahin ng Pilipinas ang mga usapan sa American television. Ngunit ito ay simula pa lamang. Ang atensyon bang ito ay panandalian lang at ano ang naghihintay sa Pilipinas sa mga darating na taon habang ang buong mundo ay nakatingin? Ang kwento tungkol sa Pilipinas sa American television ay hindi lang isang panandaliang feature, ito ay naging isang phenomenon. Isang paksa na patuloy na pinag-uusapan mula sa mga boardroom sa Washington DC hanggang sa mga bar sa California. Ang mga Amerikano, nasanay sa mga kwento tungkol sa mga superpower tulad ng China o India, ay nagsisimula ng maging curious tungkol sa isang Pilipinas na mabilis na umaangat. Ngunit ano ba talaga ang nasa likod ng atensyong ito? Ito ba ay pawang mga kahanga-hangang numero lang sa ekonomiya o mayroon pang mas malalim na kwento tungkol sa mga tao, kultura, at maging sa kung paano binabago ng Pilipinas ang imahe nito sa internasyonal na entablado? Balik sa American television, isang sikat na morning show sa NBC ang nagbukas sa isang nakakaengganyong tanong, maaari bang maging bagong Silicon Valley ng mundo ang Pilipinas? Ang host, na may masiglang ngiti, ay nagpakilala ng isang feature mula sa Cebu City, ang baybaying lungsod na tinaguriang bagong tech capital ng Pilipinas. Ang mga imahe sa screen ay nagpapakita ng mga modernong gusali, mga research center na may mga batang inhinyero na walang tigil sa pagtatrabaho.
Isang software engineer na nagngangalang Lian Cruz ang nagbahagi sa mga manonood na Amerikano, "Hindi lang kami nagsusulat ng code dito, nagtatayo kami ng mga solusyon para sa mundo, mula sa artificial intelligence hanggang sa clean energy applications." Ang mga salita ni Lian ay puno ng kumpiyansa ngunit hindi mayabang na nagpaisip sa mga manonood na Amerikano na muling isipin ang mga lumang stereotype. Ang Cebu City, na dating kilala bilang tourist destination na may magagandang dalampasigan, ngayon ay lumabas sa American television bilang simbolo ng inobasyon. Isang reporter ng NBC ang naglakad sa high-tech zone ng Cebu kung saan nagtatrabaho ang 12 mga startup na kumpanya. Hindi lang ito isang industrial zone, aniya, kundi isang ecosystem kung saan inaalagaan ang mga ideya at nagiging katotohanan ang mga pangarap. Itinuro niya ang isang signboard ng Sarimanok Electric Vehicle, ang Philippine Electric Car Company na ngayon ay nasa market na ng Amerika. Sino ang mag-aakala na ang isang kumpanya ng Pilipinas ay makikipagkumpetensya sa Tesla sa sarili nitong bakuran? Aniya na may tono ng pagtataka. Ngunit hindi lang teknolohiya, umagaw din ng atensyon ng American television ang Pilipinas dahil sa kung paano nito pinagsasama ang moderno at tradisyon. Sa isang espesyal na programa sa Discovery Channel, dinala ang mga manonood sa vegan kung saan ang mga lumang kalye na may nagliliwanag na mga parol ay nananatiling kaakit-akit sa loob ng maraming siglo. Ngunit ang nakakagulat ay dito mismo sa vegan, isang grupo ng mga batang designer ang gumagamit ng 3D technology upang muling buhayin ang cultural heritage habang lumilikha rin ng sustainable fashion products. Isang designer na nagngangalang Alia Santos ang nagbahagi, "Hindi lang namin pinangangalagaan ang kultura, kundi dinadala namin ito sa mundo sa paraan na mauunawaan at magugustuhan ng mga kabataan saan man." Ang feature na ito ay nagpahanga sa mga manonood na Amerikano, hindi lang dahil sa kagandahan ng vegan, kundi dahil din sa walang tigil na diwa ng pagkamalikhain ng mga Pilipino. Samantala, nagsimulang maghukay ang mga economic analyst sa Bloomberg sa mga numero. Isang eksperto na nagngangalang David Lee ang nagturo na ang Pilipinas ay hindi lang mabilis na lumalaki kundi smart din ang paglago. Hindi sila sumusunod sa lumang modelo ng industrialisasyon, aniya. Sa halip, nag-i-invest ang Pilipinas sa mga industriya ng kinabukasan, artificial intelligence, renewable energy, at biotechnology. Nagbigay siya ng isang konkretong halimbawa. Ang Pilipinas ay naging isa sa mga nangungunang bansa sa rehiyon sa paggawa ng lithium-ion batteries para sa mga electric vehicle. Kapag nagmamaneho ka ng electric car sa Amerika, sabi ni Lee, malaking posibilidad na ang baterya nito ay gawa sa Pilipinas, ngunit hindi lahat ay rosy. Nagtanong din ang ilang TV show sa Amerika tungkol sa mga hamon na kinakaharap ng Pilipinas. Sa isang debate sa Fox News, isang commentator ang nagturo na bagamat mabilis ang pag-unlad ng Pilipinas, nahaharap pa rin sila sa mga issue tulad ng income inequality at ang presyon mula sa mga kalapit bansa. Gayunpaman, sumagot ang isa pang mamamahayag, "Oo, may mga hamon ang Pilipinas, ngunit ang kamangha-mangha ay ang paraan ng pagharap nila sa mga ito." Hindi sila umiiwas kundi naghahanap ng solusyon ng may transparency at determinasyon. Ang debateng ito, bagamat mainit, ay lalong nagpakuryoso sa mga manonood na Amerikano tungkol sa kung paano balansehin ng Pilipinas ang mga pagkakataon at paghihirap. Isa pang highlight sa American television ay ang kuwento tungkol sa bagong henerasyon ng Pilipinas. Sa isang reality show sa MTV, isang grupo ng mga estudyanteng Pilipino sa Makati ang kinapanayam. Nag-usap sila tungkol sa kanilang mga pangarap mula sa pagiging scientist, negosyante, hanggang sa mga artist. Isang estudyante na nagngangalang June Santos ang nagbahagi, "Lumaki kami sa isang bansa na nagbabago araw-araw. Dahil dito, pakiramdam namin ay kaya naming gawin ang anuman." Ang kanilang optimismo at enerhiya ay nagbigay inspirasyon sa mga batang manonood sa Amerika na nagsimulang magbahagi ng mga clip na ito sa Instagram at Twitter na may Philippines Rising. Ang kwento tungkol sa Pilipinas ay kumalat din sa mga cooking show. Sa Food Network, isang sikat na chef ang pumunta sa Maynila upang tuklasin ang Filipino cuisine.
Mula sa mabangong sinigang hanggang sa pansit, lubos siyang nabighani. Ang Filipino food ay hindi lang masarap, aniya, kundi nagkukuwento rin ito tungkol sa kasaysayan, kultura at pagkamalikhain. Itinuro niya ang isang maliit na tindahan ng pansit sa Maynila kung saan mahaba ang pila ng mga kumakain kahit ordinaryong umaga lang. Ito ang lakas ng Pilipinas, aniya. Ginagawa nilang di malilimutang karanasan ang mga simpleng bagay. Ngunit marahil ang talagang nakapukaw ng atensyon ng American television ay ang paraan ng pagharap ng Pilipinas sa mga pandaigdigang issue. Sa isang feature ng CBS, dinala ang mga mamamahayag sa Central Luzon kung saan banta ng climate change ang buhay ng milyon-milyong tao. Ngunit sa halip na magreklamo lang, nasaksihan nila ang mga magsasakang Pilipino na nag-apply ng smart farming technology mula sa moisture sensors hanggang sa mga pananim na lumalaban sa tagtuyot. Isang magsasaka na nagngangalang Tatay Jose ang nagsabi sa reporter, "Hindi kami naghihintay na may magligtas sa amin. Nag-aaral kaming umangkop at ginagawa namin ito ng mas mahusay kaysa kailanman." Ang pahayag na iyon, simple ngunit makapangyarihan, ay nakaantig sa mga manonood na Amerikano. At kaya, mula sa teknolohiya, kultura, hanggang sa pagharap sa hamon, ang Pilipinas ay naging isang kuwento na hindi maaaring balewalain sa American television. Ang atensyon ng American television para sa Pilipinas ay hindi lang mga mababaw na papuri, nagsimula itong maghukay sa mas komplikadong aspeto mula sa kung paano inilalagay ng Pilipinas ang sarili nito sa internasyonal na entablado hanggang sa kung paano ito nagbibigay inspirasyon sa ibang bansa. Ang kuwento ng isang maliit na bansa na dating itinuturing na underdog sa geopolitics ngayon ay nagpapabago sa mga analyst sa Amerika na muling sumulat ng kanilang strategy. Ngunit ano ang dahilan kung bakit naging ganitong penomeno ng Pilipinas? Ito ba ay pawang mga tagumpay lang sa ekonomiya o mayroon pang mas malaking kwento tungkol sa katatagan, bisyon at maging sa kung paano nila itinatayo ang isang kaakit-akit na pambansang imahe? Sa CNN, isang political analysis show ang nagbukas sa isang matapang na tanong, "Maaari bang maging bagong mediator ang Pilipinas sa mga pandaigdigang alitan?" Ipinakilala ng host ang isang feature mula sa Maynila kung saan ang mga Filipino diplomat ay nag-ho-host ng isang internasyonal na komperensya tungkol sa kapayapaan at sustainable development. Ang mga imahe ng mga bandila mula sa buong mundo na kumakaway sa tabi ng bandila ng Pilipinas ay lumikha ng isang malakas na impresyon. Isang American diplomat sa panayam ang nagbahagi, "Ang Pilipinas ay may kakaibang kalamangan. Dumanas sila ng digmaan, kaya naiintindihan nila ang halaga ng kapayapaan. Alam nila kung paano makipag-usap sa silangan at kanluran nang hindi nasasaktan ang sinuman." Ang remark na ito ay nagpasimulang tingnan ng mga manonood na Amerikano ang Pilipinas hindi lang bilang isang umuusbong na ekonomiya, kundi bilang isang mahalagang player sa pandaigdigang diplomasya. Ang kuwento ng diplomasya ng Pilipinas ay hindi lang huminto sa mga kumperensya. Sa isang programa ng PBS, tinuklas ng mga mamamahayag kung paano nagtatayo ang Pilipinas ng relasyon sa mga superpower. Isang eksperto sa Asya na nagngangalang Emily Chen ang nagpaliwanag, "Hindi pinipili ng Pilipinas kung sino ang kakampihan, kundi pinipili nila ang panig ng sarili nilang interes. Nagpapanatili sila ng magandang relasyon sa Amerika ngunit hindi rin sila tumatalikod sa China o Russia." Itinuro niya ang isang chart na nagpapakita ng mga free trade agreements na pinirmahan ng Pilipinas mula sa CPTPP hanggang sa RCEP. Maliit man ang bansang ito, ngunit naglalaro sila ng chess sa pandaigdigang chessboard at mahusay silang maglaro, aniya, na nagpahanga sa mga manonood. Samantala, ang mga business show sa CNBC ay nag-focus sa isa pang aspeto, ang pang-akit ng Pilipinas sa investment. Isang financial analyst na nagngangalang Robert Kim ang naglaan ng isang bahagi ng programa upang pag-usapan ang pagputok ng Philippine stock market. Tingnan ang VN Index, aniya. Itinuro niya ang isang chart ng patuloy na paglago. Habang humihinto ang maraming market, ang Pilipinas ay umaakit pa rin ng bilyon-bilyong dolyar na foreign investment. Nagkwento siya tungkol sa isang investment fund sa New York kung saan ang mga manager ay nagbubuhos ng pera sa mga tech at energy company ng Pilipinas. Hindi lang sila nag-invest sa Pilipinas,
dahil sa mababang gastos, aniya, kundi dahil naniniwala silang nangunguna ang Pilipinas sa mga industriya ng kinabukasan. Ngunit hindi lang ekonomiya at diplomasya, nag-iwan din ng marka ang Pilipinas sa pop culture. Sa MTV, isang music show ang nag-imbita ng isang indie band mula sa Makati na nagngangalang Ang Pula upang magtanghal. Sa kanilang estilo ng musika na pinagsasama ang modernong rock at mga Filipino folk melodies, nagpaindak sila sa mga manonood na Amerikano. Isang batang manonood, pagkatapos ng palabas ang nag-post sa Twitter, "Hindi pa ako nakakarinig ng Filipino music dati, pero ang band na ito ay talagang kahanga-hanga." Ang kanilang paglabas ay hindi lang nagpakilala sa Filipino music, kundi nagpakita rin kung paano dinadala ng bagong henerasyon ng Pilipinas ang kanilang kultura sa mundo. Ang Filipino cuisine ay patuloy ring naging highlight. Sa isang programa sa Food Network, isang sikat na chef ang pumunta sa Binondo, Maynila upang matutunan kung paano gumawa ng lapas batchoy. Hindi lang ito pagkain, aniya habang nakatayo sa tabi ng isang matandang babae na nagluluto sa charcoal. Ito ay isang cultural experience, isang kwento tungkol sa detalye at pag-ibig para sa pagluluto. Ibinahagi niya na ang mga Filipino restaurant ay sumisibol na parang kabute sa Amerika, mula Los Angeles hanggang Boston. Ang sinigang at adobo ay hindi na bago, aniya. Ngunit ang nakakabilib ay kung paano ginagawa ng mga Pilipino ang mga pagkaing ito bilang simbolo ng pagkamalikhain at pagsasama-sama ng kultura. Sa mga science show, nabanggit din ang Pilipinas bilang isang modelo sa paglaban sa climate change. Isang feature ng National Geographic ang nagdala sa mga manonood sa El Nido, Palawan, kung saan ang mga Filipino scientist ay nagtatrabaho upang mapangalagaan ang biodiversity. Isang biologist na nagngangalang Dr. Lan Santos ang nagbahagi, "Hindi lang namin pinoprotektahan ang kagubatan, kundi nag-aaral din kaming mamuhay kasama ng kalikasan." Itinuro niya ang isang smart sensor system na tumutulong na subaybayan ang kalusugan ng kagubatan sa real time. "Ito ang paraan ng pagharap namin sa climate change," aniya, "hindi sa pagrereklamo kundi sa konkretong aksyon." Ang mga manonood na Amerikano na sanay sa mga kwento tungkol sa pagkaantala sa mga patakaran sa kapaligiran ay humanga sa determinasyong ito. Ngunit ang talagang nagpabighani sa American television ay ang mga kwento tungkol sa mga tao. Sa isang talk show sa ABC, isang batang negosyante na nagngangalang Maria Santos ang nagbahagi ng kanyang paglalakbay mula sa isang babaeng lumaki sa probinsya ng Camarines Sur. Nag-aral siya ng graphic design sa sarili at ngayon ay nagpapatakbo ng isang startup na kumpanya na nakatuon sa virtual reality. "Sa Pilipinas, aniya, tinuruan kaming walang pangarap na masyadong malaki basta't magtrabaho ka ng husto at huwag kang susuko." Ang kuwento ni Maria ay umantig sa puso ng mga manonood na nagsimulang mapagtanto na sa likod ng mga numero at tagumpay ay may mga ordinaryong tao ngunit puno ng determinasyon. Ang atensyon ng American television para sa Pilipinas ngayon ay hindi lang mga kwento tungkol sa ekonomiya o kultura kundi pati na rin ang paraan ng pagbabago ng bansa sa papel nito sa internasyonal na entablado. Mula sa mga conference room sa United Nations hanggang sa mga World Economic Forum, ang Pilipinas ay nagiging boses na hindi maaaring baliwalain. Ngunit ano ang dahilan kung bakit ang isang maliit na bansa ay makakalikha ng ganoong kalaking impluensya? At paano nila mapapanatili ang balanse sa pagitan ng pandaigdigang ambisyon at ang mga hamon sa loob ng bansa? Ang kuwento ay nagpapatuloy sa mga sandaling nagpabigla sa buong mundo. Sa MSNBC, isang analysis show ang nagbukas sa isang provocative na tanong, "Nagiging modelo ba ang Pilipinas para sa mga developing countries?" Ipinakilala ng host ang isang feature mula sa Davao City, kung saan ang mga pinuno mula sa Africa at South Asia ay dumarating upang matuto ng modelo ng pag-unlad ng Pilipinas. Ang imahe ng isang grupo ng mga opisyal mula sa Nigeria na bumibisita sa high-tech zone ng Davao ay nagpagulat sa mga manonood na Amerikano. "Hindi lang umuunlad ang Pilipinas para sa sarili nila," sabi ng isang analyst, "kundi nagbabahagi rin sila ng karanasan sa ibang bansa, mula sa kung paano magtayo ng infrastructure hanggang sa kung paano makaakit ng foreign investment." Isang opisyal ng Nigeria sa panayam ang nagbahagi, "Pumunta kami rito upang matutunan
kung paano ginawa ng Pilipinas ang imposible mula sa isang mahirap na bansa naging sentro ng ekonomiya. Ngunit ang talagang umagaw ng atensyon ng American television ay ang paraan ng paghawak ng Pilipinas sa mga pandaigdigang issue. Sa isang programa sa BBC America, dinala ng isang feature ang mga manonood sa Subic Bay kung saan nagtatayo ang Pilipinas ng isang smart seaport na gumagamit ng artificial intelligence upang pamahalaan ang logistics. Isang inhinyero sa port na nagngangalang June Reyes ang nagpaliwanag, "Gumagamit kami ng AI upang i-optimize ang daloy ng kargamento, bawasan ang emissions at dagdagan ang efficiency." Hindi lang ito isang seaport kundi bahagi ng kinabukasan ng pandaigdigang transportasyon. Ang reporter na Amerikano na nakatayo sa gitna ng mga dambuhalang crane at modernong control screen ay hindi maitago ang paghanga. Ipinapakita sa atin ng Pilipinas, aniya, na ang isang maliit na bansa ay maaaring manguna sa paglutas ng mga malalaking problema ng mundo. Samantala, ang mga business show sa Fox Business ay nag-focus sa papel ng Pilipinas sa pandaigdigang supply chain. Isang analyst na nagngangalang Laura Mitchell ang nagturo na habang naghahanap ang mga kumpanyang Amerikano ng paraan upang bawasan ang pag-asa sa ilang tradisyonal na market, mabilis na naging perpektong destination ang Pilipinas. Tingnan ang industriya ng pagmamanupaktura ng electronics, aniya. Itinuro niya ang isang chart na nagpapakita ng paglago ng mga pabrika sa Batangas at Laguna. Hindi lang gumagawa ng components ang Pilipinas, kundi nagde-design at nagpapaunlad din sila ng mga high-tech products. Nagkuwento siya tungkol sa isang startup na kumpanya sa Maynila na gumagawa ng semiconductor chips na nakikipagtulungan sa mga dambuhala sa Silicon Valley. Hindi na ito kwento tungkol sa murang paggawa, diin niya, kundi tungkol sa talino at pagkamalikhain, ngunit hindi lahat ay perpekto. Sa isang talk show ng CBS, nagtanong ang ilang commentator tungkol sa mga hamon na kinakaharap ng Pilipinas. Isang mamamahayag na nagngangalang Thomas Reed ang nagturo na bagamat malakas ang paglago ng ekonomiya, nahaharap pa rin ang Pilipinas sa mga isyu tulad ng environmental pollution at ang presyon mula sa mabilis na urbanization. Gayunpaman, sumagot ang isa pang eksperto na nagngangalang Ana Pham, hindi itinatanggi ng Pilipinas ang mga problemang ito. Ang kapansin-pansin ay kumikilos sila upang lutasin ang mga ito. Nagkwento siya tungkol sa isang proyekto sa Maynila kung saan ang pamahalaang lungsod ay gumagamit ng AI technology upang pamahalaan ang kalidad ng hangin. Hindi sila naghihintay ng solusyon mula sa labas, aniya, kundi naghahanap sila ng sarili nilang paraan at iyon ang nagpapaiba sa kanila. Ang kuwento ng kultura ay patuloy ring naging highlight. Sa Bravo, isang fashion show ang nag-imbita ng isang Filipino designer na nagngangalang Paulo Avellino upang ipakita ang kanyang bagong collection. Ang kanyang mga design na pinagsasama ang tradisyonal na Filipiniana, terno at modernong estilo ay nagpahanga sa mga manonood na Amerikano. Ito ang perpektong pagtatagpo ng silangan at kanluran. Sabi ng host habang ibinabahagi ni Paulo Avellino ang inspirasyon mula sa Filipino culture. Gusto kong makita ng mundo na ang Pilipinas ay hindi lang may nakaraan, kundi mayroon ding makulay na kinabukasan. Mabilis na naging trending topic ang kanyang collection sa social media na may libu-libong Amerikano ang nagbabahagi ng mga larawan ng modernong Filipiniana. Samantala, ang mga science show sa Discovery Channel ay nag-focus sa mga pagsisikap ng Pilipinas sa pangangalaga ng kalikasan. Isang feature ang nagdala sa mga manonood sa Coron, Palawan, kung saan ang mga scientist at lokal na komunidad ay nagtutulungan upang protektahan ang marine ecosystem. Isang marine biologist na nagngangalang Grace Reyes ang nagbahagi. Alam naming ang Coron ay hindi lang heritage ng Pilipinas kundi ng buong mundo. Kaya gumagamit kami ng teknolohiya upang subaybayan ang kalidad ng tubig at protektahan ang mga marine species. Ang imahe ng mga bangka na tumatakbo sa solar energy na dumadasdos sa asul na tubig ay nagparamdam sa mga manonood na Amerikano ng dedikasyon ng mga Pilipino. Ang kuwento tungkol sa mga tao ay nanatiling sentro. Sa isang programa sa ON, isang batang babae na nagngangalang Thalia Gonzalez ang nagbahagi ng kanyang paglalakbay. Mula sa isang ulila sa Baguio, naging isang scientist siya na nag-aaral ng renewable energy.
Akala ko wala akong pagkakataon, aniya. Ngunit sa Pilipinas, tinuruan akong ang lahat ay posible kung magsisikap ka. Nagkuwento siya tungkol sa kanyang proyekto, isang low-cost solar power system na sinusubukan sa mga rural na lugar. Ang kuwento ni Talia ay nakaantig sa mga manonood na Amerikano na marami ang nagkomento na gusto nilang pumunta sa Pilipinas upang makita mismo ang pagbabagong ito. Ang spotlight ng American television ay nakatuon pa rin sa Pilipinas, ngunit ngayon, ang kuwento ay hindi lang tungkol sa mga tagumpay na nakamit, kundi pati na rin sa kung paano hinaharap ng bansa ang presyon mula sa pandaigdigang atensyon. Ang isang maliit na bansa na dating itinuturing na shadow sa world map ngayon ay kailangang lumakad sa mas malaking entablado kung saan lahat ng mata ay nakatingin. Mapapanatili ba ng Pilipinas ang momentum sa harap ng lumalaking inaasahan? At ano ang dahilan kung bakit patuloy na mahilig ang mga TV show sa Amerika na ikuwento ang paglalakbay ng bansang ito? Tuklasin natin habang ang Pilipinas ay hindi lang isang penomenon kundi isang pinagmumulan ng inspirasyon. Sa ABC, isang morning show ang nagbukas sa isang curious na tanong, ano ang ginagawa ng Pilipinas upang mapanatili ang posisyon nito sa isang mundong puno ng kompetisyon? Ang host ay nagpakilala ng isang feature mula sa Maynila kung saan nagaganap ang isang pandaigdigang technology conference. Ang imahe ng mga scientist, negosyante at politiko mula sa buong mundo na nagtitipon sa Philippine International Convention Center ay nagpahanga sa mga manonood na Amerikano. Isang Silicon Valley investor na nagngangalang Jennifer Lee ang nagbahagi. Pumunta ako sa Pilipinas dahil sa kuryosidad, ngunit ngayon ay nananatili ako dahil sa pagiging kumbinsido. Hindi lang sila may ideya, kundi may kakayahan din silang gawing katotohanan ang mga ideya. Itinuro niya ang isang booth na nagpapakita ng isang robot na ginawa ng isang Filipino startup na may kakayahang sumuporta sa smart agriculture. Ito ang kinabukasan, aniya, at ang Pilipinas ang nangunguna. Ngunit hindi lang teknolohiya, umagaw din ng atensyon ng American television ang Pilipinas dahil sa paraan ng pagtatayo nila ng isang nagkakaisang lipunan. Sa isang espesyal na feature sa CBS, binisita ng mga mamamahayag ang isang barangay sa Iloilo kung saan ang lokal na komunidad ay nakikipagtulungan sa mga scientist upang paunlarin ang sustainable agriculture. Isang magsasaka na nagngangalang Tatay Isko ang nagbahagi, hindi lang kami nagtatanim ng palay, kundi nag-aaral din kaming gumamit ng teknolohiya upang dagdagan ang ani at protektahan ang kapaligiran. Ang imahe ng mga luntiang palayan na kahalo ang mga smart sensor na sumusukat sa soil moisture ay nagparamdam sa mga manonood na Amerikano ng pagtatagpo ng tradisyon at moderno. Hindi tinalikuran ng Pilipinas ang pinagmulan nito, sabi ng host, kundi ginagamit nila ang pinagmulan na iyon upang magtayo ng mas magandang kinabukasan. Samantala, ang mga business show sa Bloomberg ay patuloy na naghukay sa pang-akit ng Pilipinas sa investment. Isang analyst na nagngangalang Stephen Wong ang nagturo na ang Pilipinas ay nagiging isang nangungunang destination para sa mga venture capital funds. Tingnan ang bilang ng mga tech startup dito, aniya. Itinuro ang isang chart na nagpapakita ng higit sa 3,000 startup na kumpanya na aktibo sa Pilipinas. Hindi lang sila nakikipagkompetensya sa rehiyon, kundi umaakit din sila ng atensyon mula sa mga investor na Amerikano at Europeo. Nagkwento siya tungkol sa isang kumpanya sa Cebu City na nagpapaunlad ng AI software para sa healthcare na nakatanggap ng 50 milyong investment mula sa isang fund sa New York. Ito ay patunay, aniya, na ang Pilipinas ay hindi lang isang emerging market kundi isang sentro ng inobasyon. Ngunit ang talagang nakapukaw ng atensyon ng mga manonood na Amerikano ay ang paraan ng pagharap ng Pilipinas sa mga social challenge. Sa PBS, isang programa ang nag-aral kung paano pinapaganda ng Pilipinas ang sistema ng public health. Isang doktor na nagngangalang Dr. Maria de la Cruz ang nagbahagi tungkol sa proyekto ng paggamit ng artificial intelligence upang mag-diagnose ng sakit ng malayuan sa mga rural na lugar. Gusto naming tiyakin na lahat ng tao, nasa lungsod man o baryo, ay may pagkakataon na makakuha ng dekalidad na pangangalagang medikal, aniya. Ang imahe ng isang doktor na gumagamit ng tablet upang magbigay konsulta sa isang pasyente sa probinsya ay nakaantig sa mga manonood na Amerikano.
Ginagawa ng Pilipinas ang mga bagay na pinaglalabanan pa rin ng mga developed countries, sabi ng host. Ang pop culture ay patuloy ring naging highlight. Sa VH1, isang music show ang nag-imbita ng isang batang rapper mula sa Maynila na nagngangalang Glock 9 upang ibahagi ang kanyang music journey. Sa kanyang mga lyric na malalalim at catchy na tune, nabihag niya ang mga manonood na Amerikano. Ang musika ko ay kuwento tungkol sa buhay sa Pilipinas, aniya, mula sa mga paghihirap hanggang sa mga malalaking pangarap. Ang isa sa kanyang mga kanta, na isinalin sa Ingles, ay naging penomenon sa social media na may milyong shares. Ang mga manonood na Amerikano, mula sa mga kabataan sa Los Angeles hanggang sa mga matatanda sa Chicago, ay nagsimulang maghanap pa ng Filipino music na ginawa itong isang bagong trend. Ang Filipino cuisine ay hindi ring tumitigil sa pagningning. Sa Cooking Channel, isang American chef ang pumunta sa Baguio upang matutunan kung paano gumawa ng pinikpikan, isang sikat na street food. Hindi lang ito isang pagkain, aniya habang nakatayo sa tabi ng isang nagliliyab na kalan. Ito ang perpektong timpla ng lasa, kultura at pagkamalikhain. Nagkuwento siya tungkol sa kung paano binabago ng mga Filipino restaurant sa Amerika ang kanilang menu, idinadagdag ang mga pagkaing hindi gaanong kilala tulad ng pansit malabon o adobong puti. Nagwawala na ang mga Amerikano sa Filipino food, aniya, at naiintindihan ko kung bakit. Ngunit marahil ang talagang nakapagtaka sa American television ay ang diwa ng bagong henerasyon ng Pilipinas. Sa Nickelodeon, isang grupo ng mga high school students sa Cebu ang kinapanayam tungkol sa kanilang mga pangarap. Isang estudyante na nagngangalang Lani de la Cruz ang nagbahagi. Gusto kong maging isang space scientist upang isang araw, ang Pilipinas ay makapagpadala ng sarili nitong satellite sa kalawakan. Ang kumpiyansa at ambisyon ng bata ay nagpahanga sa mga manonood na Amerikano, lalo na sa mga magulang. Ang mga batang ito, sabi ng host, ay patunay na hindi lang sila nag-iisip tungkol sa kasalukuyan, kundi nangangarap din sila tungkol sa kinabukasan. Ang kwento tungkol sa Pilipinas sa American television ngayon ay pumasok na sa isang bagong yugto, kung saan ang atensyon ay hindi lang humihinto sa mga tagumpay sa ibabaw, kundi nagpo-focus din sa kung paano naghahanda ang bansang ito para sa kinabukasan. Sa mga mata ng buong mundo na nakatingin, ang Pilipinas ay humaharap sa malalaking inaasahan ngunit hindi rin nag-aatubiling magtakda ng mas matatayog na layunin. Paano kaya patuloy na mabibighani ng isang maliit na bansa ang mga dambuhalang media ng Amerika at ano ang naghihintay sa Pilipinas habang pumapasok sila sa isang bagong panahon kung saan ang mga pagkakataon at hamon ay nagdoble? Ipagpatuloy natin ang paglalakbay upang tuklasin kung paano isinusulat ng Pilipinas ang sarili nitong kuwento. Sa CNBC, isang economic show ang nagbukas sa isang exciting na tanong, maaari bang maging sentro ng inobasyon at pagkamalikhain ng Asya ang Pilipinas? Ang host ay nagpakilala ng isang feature mula sa Clark Freeport Zone, Pampanga kung saan daan-daang startup na kumpanya ang nagtatrabaho araw at gabi. Ang imahe ng mga batang inhinyero na may laptop at whiteboard na puno ng mga formula ay nagpagulat sa mga manonood na Amerikano. Isang startup founder na nagngangalang Mark Perez ang nagbahagi, hindi lang namin gustong makipagkumpetensya sa Singapore o South Korea, ang layunin namin ay lumikha ng mga solusyon na magpapabago sa paraan ng paggana ng mundo. Ipinakilala niya ang isang AI application na ginawa ng kanyang kumpanya na may kakayahang hulaan ang panahon ng may mataas na accuracy na ginagamit na sa Amerika at Europa. Hindi lang market ang Pilipinas, aniya, kundi isang pugad ng pagkamalikhain. Ngunit hindi lang teknolohiya, umagaw din ng atensyon ng American television ang Pilipinas dahil sa paraan ng pag-invest nila sa mga tao. Sa PBS, binisita ng mga mamamahayag ang isang universidad sa Cebu City kung saan ang programa ng STEM training ay umaakit ng libu-libong estudyante. Isang propesor na nagngangalang Dr. Ramon Reyes ang nagbahagi. Hindi lang namin tinuturuan ang mga estudyante na magsulat ng code o lutasin ang mga equation, tinuturuan namin silang mag-isip, magtanong, at lutasin ang mga problemang hindi pa kinakaharap ng mundo. Ang imahe ng mga estudyante na nagtatrabaho ng magkasama, nagtatayo ng mga robot model sa laboratory,
ay nagparamdam sa mga manonood na Amerikano ng enerhiya ng isang bagong henerasyon na puno ng ambisyon. Ang Pilipinas ay nagtatayo ng isang army ng kaalaman, sabi ng host, at iyon ang nagagawa nilang maging isang matinding kalaban. Samantala, ang mga travel show sa Travel Channel ay nag-aral ng isa pang aspeto, ang likas na kagandahan ng Pilipinas. Isang feature ang nagdala sa mga manonood sa El Nido, Palawan, kung saan ang mga kahanga-hangang cave at limestone karsts ay nagiging nangungunang destination sa mundo. Ang host, na nakatayo sa harap ng Big Lagoon, ay nagsabi sa mga manonood, hindi lang ito isang likas na kababalaghan, ito ay patunay kung paano pinoprotektahan ng Pilipinas ang kanilang heritage habang binubuksan din ito para tuklasin ng mundo. Nagkuwento siya tungkol sa mga sustainable tourism projects kung saan ang mga lokal na tao ay sinasanay na maging tour guide, pinangangalagaan ang kalikasan habang lumilikha ng kita. Hindi lang nagbebenta ng tour ticket ang Pilipinas, aniya. Nagbebenta sila ng isang kuwento tungkol sa sustainability. Ang Filipino cuisine ay patuloy ring naging highlight. Sa Food Network, isang sikat na chef ang pumunta sa Davao upang tuklasin ang cuisine ng Mindanao. Natutunan niya kung paano gumawa ng kinilaw, isang pagkain na mayaman sa isda at suka. Ito ay isang pagsabog ng lasa, aniya nang kumagat siya sa isang piraso ng kinilaw. Ngunit ang nakakabilib ay kung paano ginagawa ng mga Pilipino ang mga simpleng sangkap bilang isang masterpiece. Nagkuwento siya tungkol sa isang bagong trend sa Amerika kung saan ang mga Filipino restaurant ay nag-experiment sa paghahalo ng Filipino food sa fusion cuisine. Isipin mo ang sisig burrito, aniya. Iyon ang paraan ng pagsakop ng Pilipinas sa panlasa ng mga Amerikano. Ngunit ang talagang nagpabighani sa American television ay ang paraan ng pagharap ng Pilipinas sa mga pandaigdigang hamon. Sa isang feature sa National Geographic, dinala ng mga mamamahayag ang mga manonood sa Central Luzon kung saan ang pagtaas ng sea level ay nagbabanta sa milyon-milyong tao. Ngunit sa halip na mawalan ng pag-asa, nasaksihan nila ang mga magsasaka na gumagamit ng smart irrigation technology at naglilipat sa mga pananim na lumalaban sa alat. Isang magsasaka na nagngangalang Nanay Elena ang nagbahagi, hindi namin mapipigilan ang climate change, ngunit maaari kaming matutong mamuhay kasama nito. Ang imahe niya na nakatayo sa palayan na may optimistikong ngiti ay nakaantig sa mga manonood na Amerikano. Hindi lang lumalaban ang Pilipinas, sabi ng host, kundi nananalo sila sa laban na ito. Ang kuwento tungkol sa mga tao ay patuloy na naging sentro. Sa isang talk show ng NBC, isang batang scientist na nagngangalang David Reyes ang nagbahagi ng kanyang paglalakbay. Mula sa isang batang lumaki sa isang mahirap na baryo sa Visayas, naging eksperto siya sa artificial intelligence. Nagtatrabaho para sa isang malaking kumpanya sa Amerika. Sa Pilipinas, aniya, tinuruan akong walang limitasyon ang pangarap, tanging ang iyong pagsisikap lang ang may limitasyon. Nagkuwento siya tungkol sa kanyang proyekto, isang AI system na tumutulong na hulaan ang mga natural na kalamidad na ipinatupad na sa maraming bansa. Ang kwento ni David ay hindi lang nagbigay inspirasyon, kundi nagparamdam din sa mga manonood na Amerikano na ang Pilipinas ay isang global talent incubator. Samantala, ang mga cultural show sa Bravo ay nag-focus sa Filipino cinema, isang independent film na kinunan sa Maynila ang na-nominate sa isang international na film festival. Ang director ng pelikula na nagngangalang Sofia de la Cruz ang nagbahagi. Gusto naming ikuwento ang mga kuwento ng mga Pilipino, ngunit sa paraan na mararamdaman ng buong mundo. Ang pelikula, na may magagandang scene tungkol sa buhay sa lungsod at probinsya, ay nagpaisip sa mga manonood na Amerikano tungkol sa Pilipinas. Hindi lang ito isang pelikula, sabi ng host, kundi isang bintana sa kaluluwa ng isang bansa. Ang kuwento tungkol sa Pilipinas sa American television ngayon ay hindi lang isang penomenon kundi naging isang pandaigdigang pinagmumulan ng inspirasyon. Mula sa mga masisiglang lungsod tulad ng Maynila at Cebu hanggang sa mapayapang probinsya, ipinapakita ng Pilipinas sa mundo na ang isang maliit na bansa ay maaaring lumikha ng malalaking pagbabago. Ngunit habang lalong nagiging matingkad ang spotlight, tumataas din ang presyon. Paano mapapanatili ng Pilipinas ang momentum ng pag-unlad habang pinapanatili rin ang sarili nitong identidad?
At ano ang dahilan kung bakit patuloy na nagkukuwento ang American television tungkol sa paglalakbay na ito? Para bang ang Pilipinas ay isang aklat na ang bawat pahina ay puno ng sorpresa? Ipagpatuloy natin ang pagtuklas kung paano isinusulat ng Pilipinas ang sarili nitong bagong kabanata. Sa CNN, isang analysis show ang nagbukas sa isang curious na tanong, maaari bang maging modelo ang Pilipinas para sa global sustainable development? Ang host ay nagpakilala ng isang feature mula sa Palawan kung saan ang mga solar panel farm ay nakalatag ng walang hanggan sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Isang inhinyero na nagngangalang June Santos ang nagbahagi. Hindi lang kami gumagawa ng clean energy kundi lumilikha din kami ng trabaho at pinoprotektahan ang kapaligiran. Ang imahe ng mga glittering solar panel na kahalo ang mga luntiang palayan ay nagpahanga sa mga manonood na Amerikano. Ipinapakita sa atin ng Pilipinas, sabi ng host, na ang pag-unlad ng ekonomiya at ang pangangalaga sa planeta ay hindi magkasalungat na landas. Ngunit hindi lang renewable energy, umagaw din ng atensyon ng American television ang Pilipinas dahil sa paraan ng pagtatayo nila ng isang circular economy. Sa Bloomberg, binisita ng mga mamamahayag ang isang pabrika sa Laguna kung saan ang mga kumpanya ay nagre-recycle ng plastic waste upang gawin itong construction material. Isang factory director na nagngangalang Nanay Elena ang nagpaliwanag, ayaw naming maging pabigat ang basura. Ginagawa namin itong pagkakataon. Itinuro niya ang mga concrete slab na gawa sa recycled plastic na ginagamit upang magtayo ng mga paaralan at bahay. Ito ang paraan ng pag-iisip namin tungkol sa kinabukasan, aniya. Ang reporter na Amerikano na nakatayo sa gitna ng modernong pabrika ay hindi maitago ang pagkamangha. Ang Pilipinas ay nangunguna sa maraming bansa sa muling pagtukoy ng ekonomiya, aniya. Samantala, ang mga cultural show sa PBS ay nag-focus sa kung paano pinangangalagaan ng Pilipinas ang kanilang heritage. Isang feature ang nagdala sa mga manonood sa Paete, Laguna, kung saan pinapanatili ng mga artisan ang mga teknik ng wood carving na daan-daang taon na ang tanda. Ngunit ang nakakagulat ay ang mga batang artisan ay pinagsasama ang 3D printing technology upang lumikha ng mga modernong wood products. Isang artisan na nagngangalang Manong Ben ang nagbahagi. Iginagalang namin ang tradisyon ngunit gusto rin namin itong dalhin sa bagong henerasyon. Ang imahe ng mga pinong wood sculptures na nakadisplay sa isang exhibit sa New York ay nagpahanga sa mga manonood na Amerikano. Hindi lang pinapanatili ng Pilipinas ang nakaraan, sabi ng host, kundi ginagawa rin nila itong buhay sa kasalukuyan. Ang Filipino cuisine ay patuloy na naging highlight. Sa Cooking Channel, isang American chef ang pumunta sa Iloilo upang matutunan kung paano gumawa ng bok choy, ang sikat na noodle soup na may baboy at chicharon. Ito ay isang pagkaing nangangailangan ng detalye, aniya habang nakatayo sa tabi ng kalan kasama ang isang lokal na chef. Ang bawat sangkap, bawat hakbang ay isang kuwento. Nagkuwento siya tungkol sa kung paano ipinakikilala ng mga Filipino restaurant sa Amerika ang mga pagkaing hindi gaanong kilala tulad ng paksiw, na lechon o dinuguan. Ang Filipino cuisine ay hindi lang pagkain, aniya, kundi isang cultural journey at gustong-gusto ito ng mga Amerikano. Ang mga manonood na Amerikano sa pamamagitan ng screen ay halos maamoy ang bango ng bok choy. Ngunit ang talagang nagpabighani sa American television ay ang diwa ng entrepreneurship ng mga Pilipino. Sa isang programa ng Shark Tank USA, isang batang negosyante mula sa Pilipinas na nagngangalang Gabriel de la Cruz ang nagpakita ng ideya tungkol sa isang educational app na gumagamit ng virtual reality upang magturo ng kasaysayan. Gusto kong maunawaan ng mga bata sa buong mundo ang tungkol sa Pilipinas, aniya, hindi lang sa pamamagitan ng aklat kundi sa pamamagitan ng vivid experience. Ang mga investor na sanay sa matatapang na ideya ay nahikayat ng passion ni Gabriel. Isang investor ang nagsabi, hindi lang siya nagbebenta ng produkto, nagbebenta siya ng isang vision. Ang app ni Gabriel, pagkatapos ay ipinatupad sa maraming paaralan sa Amerika na naging isang kuwento ng inspirasyon. Ang kuwento tungkol sa mga tao ay nanatiling sentro. Sa isang talk show ng ABC, isang batang babae na nagngangalang Mia Ramos ang nagbahagi ng kanyang paglalakbay. Mula sa isang bata na lumaki sa kabundukan ng Kalinga,
naging isang environmental activist siya, nagtatrabaho kasama ang mga organisasyon. Akala ko dati, given na ang kagubatan, aniya. Ngunit ngayon naiintindihan kong kailangan nating ipaglaban ito upang mapanatili. Nagkuwento siya tungkol sa kanyang proyekto ang paggamit ng drone upang subaybayan ang ilegal na pagputol ng puno na ipinatutupad sa Pilipinas at iba pang bansa. Ang kuwento ni Mia ay nakaantig sa mga manonood na Amerikano na marami ang nagkomento na gusto nilang matuto mula sa kanyang determinasyon. Samantala, ang mga science show sa Discovery Channel ay nag-focus sa mga pagsisikap ng Pilipinas sa kalawakan. Isang feature ang nagdala sa mga manonood sa Philippine Space Agency kung saan ang mga scientist ay nagpapaunlad ng maliliit na satellite upang subaybayan ang panahon at Earth resources. Isang scientist na nagngangalang Dr. Paulo Lopez ang nagbahagi, gusto naming patunayan na ang Pilipinas ay maaaring mag-ambag sa space race. Ang imahe ng isang maliit na satellite na ginawa ng mga Filipino engineer ay nagpagulat sa mga manonood na Amerikano. Hindi lang sila nangangarap ng malaki, sabi ng host, kundi ginagawa rin nilang katotohanan ang pangarap. At kaya, mula sa kalikasan, kultura, hanggang sa teknolohiya at tao, ang Pilipinas ay patuloy na naging isang paksang hindi maaaring balewalain sa American television. Ngunit habang lalong nagiging maliwanag ang spotlight, lalong tumataas din ang presyon, ang kuwento tungkol sa Pilipinas sa American television ngayon ay dumating na sa pagtatapos, ngunit hindi ito ending point, kundi isang milestone na nagbubukas ng mga bagong kabanata. Mula sa isang bansa na dating itinuturing na blur sa world map, ang Pilipinas ay naging simbolo ng katatagan, pagkamalikhain at ambisyon. Ngunit habang ang buong mundo ay nakatingin, ang pinakamalaking tanong ay nananatili. Maaari bang patuloy na magningning ang Pilipinas o ang spotlight na ito ay magiging panandalian lang? At ano ang dahilan kung bakit ang American television, mula sa malalaking news channel hanggang sa entertainment show, ay hindi pa rin tumitigil sa pagkukuwento tungkol sa bansang ito? Tapusin natin ang paglalakbay na ito sa mga huling kwento tungkol sa kung paano hinuhubog ng Pilipinas ang sarili nitong kinabukasan at ng buong mundo. Sa NBC, isang espesyal na programa ang nagbukas sa isang inspirational na tanong. Paano pangungunahan ng Pilipinas ang mundo sa susunod na dekada? Ang host ay nagpakilala ng isang feature mula sa Cebu City kung saan nagaganap ang isang internasyonal na kumperensya tungkol sa artificial intelligence. Ang imahe ng mga batang Filipino scientist na nagpepresenta ng mga AI project mula sa healthcare hanggang sa smart transport ay nagpagulat sa mga manonood na Amerikano. Isang researcher na nagngangalang Engar, Lena de la Cruz ang nagbahagi. Hindi lang kami nagtatayo ng teknolohiya, kundi nagtatayo rin kami ng isang mundo kung saan ang teknolohiya ay naglilingkod sa mga tao. Itinuro niya ang isang AI system na tumutulong na pamahalaan ang trapiko sa Maynila, binabawasan ang congestion at mga aksidente. Ipinapakita ng Pilipinas na ang teknolohiya ay hindi kailangang maging komplikado, kundi kailangan itong maging makabuluhan, sabi ng host. Ngunit hindi lang teknolohiya, umagaw din ng atensyon ng American television ang Pilipinas dahil sa paraan ng pagtatayo nila ng isang mas pantay na lipunan. Sa isang feature sa CBS, binisita ng mga mamamahayag ang isang vocational training center sa Davao City kung saan ang mga kabataan mula sa mga rural na lugar ay nag-aaral ng high-tech skills. Isang trainee na nagngangalang Juancho Santos ang nagbahagi. Akala ko dati, pagsasaka lang ang kaya kong gawin, ngunit ngayon ay nag-aaral na akong mag-program at nangangarap ng trabaho sa Silicon Valley. Ang imahe ni Juancho na may nagliliwanag na mata habang nakaupo sa harap ng computer screen ay nagparamdam sa mga manonood na Amerikano ng lakas ng edukasyon. Nag-invest ang Pilipinas sa mga tao, sabi ng host, at iyon ang dahilan kung bakit sila nangunguna. Samantala, ang mga travel show sa Discovery Channel ay nag-focus sa diverse beauty ng Pilipinas. Isang feature ang nagdala sa mga manonood sa Batanes kung saan ang mga kahanga-hangang burol at bato ay nagkukuwento tungkol sa milyon-milyong taon ng geological history. Ngunit ang nakapukaw ng atensyon ng mga manonood na Amerikano ay kung paano lumalahok ang mga lokal na tao, lalo na ang mga indigenous people,
sa mga community tourism projects. Isang tour guide na nagngangalang Joy Cruz ang nagbahagi. Gusto naming malaman ng mundo ang tungkol sa aming kultura, ngunit gusto rin naming protektahan ang aming lupa at tradisyon. Ang imahe ng mga tradisyonal na stone house na kahalo ang mga modernong homestay ay nagpaibig sa mga manonood na Amerikano na agad mag-book ng tiket papuntang Pilipinas. Ito ang responsible tourism, sabi ng host, at ginagawa ito ng Pilipinas ng mas mahusay kaysa sa sinuman. Ang Filipino cuisine ay nanatiling isang highlight na hindi maaaring mawala sa Food Network. Isang sikat na chef ang pumunta sa Ilocos upang tuklasin ang Ilocano cuisine. Natutunan niya kung paano gumawa ng pinakbet, isang masarap na ulam na may gulay at bagoong. Ito ay isang sining, aniya habang maingat na inilalagay ang bawat piraso ng gulay sa plato. Ang Ilocano cuisine ay hindi lang pagkain kundi isang kuwento tungkol sa kasaysayan at detalye. Nagkuwento siya tungkol sa kung paano ipinakikilala ng mga Filipino restaurant sa Amerika ang mga regional dish na nagpapapila sa mga Amerikano. Ginawa ng Pilipinas ang pagkain bilang isang cultural bridge, aniya. At sa tingin ko, mas mahusay nila itong ginagawa kaysa sa anumang ibang bansa. Ngunit ang talagang nagpabighani sa American television ay ang mga kwento tungkol sa mga tao. Sa isang programa ng OWN, isang social activist na nagngangalang Lea de la Vega ang nagbahagi ng kanyang paglalakbay. Mula sa isang babaeng lumaki sa isang mahirap na fishing village sa Pangasinan, naging founder siya ng isang non-government organization na sumusuporta sa edukasyon para sa mga bata sa malalayong lugar. Naniniwala akong ang bawat bata ay karapat-dapat na magkaroon ng pagkakataon, aniya na may emosyon. Nagkwento siya tungkol sa kanyang proyekto ang pagdadala ng mga mobile library sa malalayong barangay. Ang kwento ni Lea ay nagpaiyak sa mga manonood na Amerikano na marami ang nagkomento na gusto nilang mag-ambag sa kanyang misyon. Ito ang lakas ng Pilipinas, sabi ng host, mga ordinaryong tao na gumagawa ng mga pambihirang bagay. Sa mga science show, nag-iwan din ng marka ang Pilipinas. Isang feature sa National Geographic ang nagdala sa mga manonood sa Philippine Coral Reef Research Center sa Batangas, kung saan ang mga scientist ay nag-aaral kung paano protektahan ang coral reef. Isang marine biologist na nagngangalang Dr. Paolo Gomez ang nagbahagi. Hindi lang namin inililigtas ang coral reef kundi inililigtas din namin ang kinabukasan ng karagatan. Ang imahe niya na sumisisid sa malinaw na asul na tubig, sinusuri ang mga restored coral reef, ay nagparamdam sa mga manonood na Amerikano ng dedikasyon. Ginagawa ng Pilipinas ang mga bagay na kailangang matutunan ng mundo, sabi ng host. At kaya, mula sa teknolohiya, edukasyon, hanggang sa kultura, kalikasan, at tao, ang Pilipinas ay naging isang kuwento na hindi mapipigilan sa American television. Hindi lang sila isang developing country, kundi isang simbolo ng pag-asa, pagkamalikhain, at ang kakayahang lampasan ang lahat ng limitasyon. Habang kumakalat ang spotlight na ito, ang Pilipinas ay nakatayo sa harap ng isang malaking pagkakataon upang hubugin hindi lang ang sarili nitong kinabukasan, kundi pati na rin ng buong mundo. Pinatunayan nila na ang isang maliit na bansa ay maaaring lumikha ng malalaking alon at ang buong mundo ay nakikinig. Salamat sa pagsama sa amin sa inspiring na kuwentong ito tungkol sa Pilipinas, isang bansa na nagpapalingon sa buong mundo. Kung nagustuhan mo ang kuwentong ito, pindutin ang subscribe button at mag-iwan ng komento upang ibahagi ang iyong saloobin. Patuloy kaming magdadala ng mas kahanga-hangang mga kuwento